I will rise again. My body will rise. Ito yung hopes and expectations natin. When there's a lifetime of happiness, ito yung pangarap natin. Bakit tayo nagsusumikap? Gusto nating maging masaya. Gusto nating maging, para bang marating yung lugar na kung saan tayo at ease at wala nang problema, hindi mangyayari. It's only one place. Doon lang sa piling ng ating Panginoon Jesus. Kaya, we keep on believing. Kasi tumanda tayo, maging malusog tayo, magkasakit man tayo, o ano pa man, yumaman tayo, mamulubi tayo, we keep believing. Why? Because there is a place that God has prepared for us. Kung wala yan, hindi tayo naniniwala sa pangako ng Panginoon, ay bakit tayo nandito? Makufayda. Di ba? Mas maganda nang umuwi kasi wala ka naman palang inaasahan. But, kung ikaw ay nagpapatuloy na mananampalataya, you have hope. At meron kang inaasahan. Okay? Because if you believe that this life is not your final destiny, eto, what gives you the real happiness? Ano ba talaga nagpapasaya sa'yo? Malaking sweldo? Nako, sinasabi ko sa inyo. Yung mas malaking sweldo, mas malaki gastos. Dahil totoo ang pangako ng Panginoong Yesus, ang tumanggap ng kokonti ay hindi nagkulang, ang tumanggap ng mas marami ay hindi sumobra. Kaya napapansin ninyo, ganito ang pangako ng Diyos. Pagdating nyo sa Kuwait, magkano ng sweldo nyo? After 10 years, magkano na ang sweldo nyo? Ayun na ngayong after 10 years na mas malaki sweldo nyo, mas marami naman kayong utang. Noong kokonti, hindi kayo gano'ng nagkakautang. Bakit ngayon? See, ang tumanggap ng mas malaki, hindi sumobra. Kaya nga, kailangan natin ng wisdom. For us to use this, ginamitan din tayo, binigyan din tayo ng Diyos ng wisdom. Kapag lumalaki yung tinatanggap mo, well, mag-isip-isip ka. Hindi matagal na hindi habang panahon yan. Kaya, we try to save. Kaya yung iba, nakapag-isip ng ganyan, ngayon, okay na. Kahit hindi nagkamita sa isang buwan, tuloy-tuloy na yung kanilang income. Why? Because they thought about something na magpapatuloy kanilang buhay. But, if this life is not your final destiny, ito ngayon, buhay sa lupa yan. Ang tanong ngayon, spiritually, kung ito ang buhay, hindi ito yung natatapos ang kwento ng buhay mo, meron pang isang buhay, ano ba ang nagiging masaya? O kaya, ano ba ang nagbibigay sa iyo ng kasiyahan? Okay, you check that. Keep on believing. Ano ba? Ano ba yung nagbibigay sa? Ano ba yung punto na mararating ko para sabihin ko na okay na ako, kontento na ako, masaya na ako, at saka wala na akong hihilingin pa. Hindi ba? Mangyayari lang yan when everything is sold and you are in the hands of God. Okay, pangatlo, we keep believing because we live for rewards. Di ba? Ito yung kahit sa material world, nagsusumikap ka dahil gusto mo ng gantimpala. O kaya gusto mong tumanggap ng sweldo, nagtatrabaho ka dahil gusto mo ng sweldo. Ito rin yung mga mananampalataya ng araw. Instead, they were longing for a better culture. Ito sinabi, therefore, God is not ashamed to be called their God, for He has prepared a city for them. Ito, tayo sa lupa, naghahanap tayo ng gantimpala sa ating pagod materially. Well, ito ngayon yung ibang mga preachers. Magpatuloy tayo dahil bibigyan tayo ng Diyos ng crown. Ang daming crown. Alam yung crown na nasa Biblia? 7 crowns. The crown of life, the crown of righteousness, the crown of this, the crown of that, at ikaw yung kukoronahan. At ikaw muna. Ang dami naman kapag makalakad ka pa kaya niyan, kung literal yan. Well, my friends, when the Bible say crown, it talks about recognition. Alam nga namang literal na corona nilagay sa'yo, magkakapatong yan. Welding ng yan. Ang hirap lubingon niya. Tapos punong-puno pa ng bato yan. Well, that's not a crown. I believe that God has promised us. It's a recognition from God. Isang personal na pag-recognize ng ating Panginoong Diyos sa atin. Now, God is not, itong maganda, God is not ashamed to be called their God. Kayo, hindi ba kayo nahihiya sa Diyos na ganyan ang buhay niyo? Di ba? Minsan nahihiya tayo. Bakit? Yung buhay ko ganyan. But tell you what, ano man ang nangyari sa buhay mo, sasabihin ng Diyos, hindi kita ikinahihiya. Hindi kanya ikinahihiya. Kahit pa ang buhay mo minsan, pag-arap mo sa salamin sa umaga, bakit ganito na nangyari sa tao ito? Pambira, ilang taon na sa kwento, dapat ganito na ito eh. Pero bakit ganito pa rin? Nung pumunta sa kwento, ang tao ito, pag hinarap mo sa salamin, ang plano niya ay ganito, ganyan. Ngayon, ganito na. Well, sometimes we feel so ashamed of ourselves. Kinahihiya natin ating sarili. Pero take note,
Kahit ano pa nangyari sa'yo, as long as you have given your life to the Lord, sasabihin niya sa'yo, kailanman hindi kita ikinahihiya. Kahit pa yung mga tao sa paligid mo ay kinahihiya ka, kahit pa yung mga tao sa ang mga malalapit sa'yo, sasabihin, ay, walang kwenta yung tao yan. Jesus says, hindi kita ikinahihiya. You are somebody, you are someone I died for. We live for rewards, and our rewards is not material, it's spiritual. Our compensation is not about yung sinasabi na, oh, that will be a city, streets of gold. Kaya ang sabi, huwag kayong bumili ng ginto, dahil pagdating natin sa langit, ay bricks lang yan ng bahay. Well, probably gold, but who cares about gold there, di ba? Ma-appreciate mo pa ba yun? Something better than that. It's about the presence of the Lord. See, if you are in the presence of the Lord, wala nang kwenta yung mga bata. Saan gagamitin mo sa ginto doon? Kahit pag sa totoo yung sabi ng Biblia ng streets of gold, precious stones, what for? It's of no use. Your mind is set on spiritual things. Kahit pa anong kaganda yung lugar na yon, the best thing is you are with the Lord. Kaya nga, your reward, we live for rewards. Nagpapatuloy tayo dahil alam natin na God will reward us one day. And that reward is something more precious than whatever we can think of. Yung sinasabi mo na, mga mamahalin, hindi ako nakabili ng alas ko sa lupa, pero doon, punong-puno ako ng alas. Ayaw mo na magsuot doon. So what for? Ba't ka pa magsusuot doon? It's of no use anymore. It's just a decoration. It's nothing more precious than the presence of the Lord. Kaya nga, we have the personal affirmation of God. Ito yung pinakamaganda na rewards natin. Sasabihin niya, okay ka. Kahit nagkawindang-windang ang buhay mo at the end of your life, you realize everything and you embrace the grace of God. Jesus says, hindi ka nakahihiya. Hindi nakahihiya ang buhay mo. But, ikinararangan ko na ikaw ay tumanggap sa biyaya. See? We have the personal affirmation of God regardless of how unrighteous we are. Di ba? Ang dami naman natin nagawang mga mali, mga kalokohan. Ang dami naman kalokohan eh. But regardless of that, one day when you face the Lord, that is the place of rewards. Yung bang hindi ka na nahihiya, wala nang taong harapin ka na yuyuko ka. Dahil doon, makakalimutan na lahat ng utang. Makakalimutan na lahat ng offense. Wala ka ng taong harap, ay, dyan naman yuyuko. No. Sasabihin ng Diyos, hindi na nakahihiya ang buhay. See? Regardless of how unrighteous we live, when we embrace the grace of God, God says, I am not ashamed of you. I am very proud of you. We have become the eternal habitat. Nananahan na sa atin ng Diyos. We stay with God forever. Not only spiritually, but literally. Regardless of your unfaithfulness and unholiness, this is your reward. Kaya nga, don't think about material rewards. Yung mga bagay na material, dito mo gugulin yan. Bagay dito sa lupa yan. But when you talk about spiritual things, think about this. There's nothing more precious than the presence of Jesus Christ who died for you. Kaya, we keep on. Kaya nga, nagpapatuloy tayong nananampalataya kasi nga, we have hopes that one day, I will meet my Savior. Kaya ito yung mga hopes ng mga una pa na mananampalataya. Hindi nila nakita yung dulot-dulo ng mga pangako ng Diyos, but they keep on. Katulad natin. Sa tingin nyo kaya ay darating ang Panginoong Yesus in our lifetime? Well, sana. But you cannot be so sure. Ilang taon na tayo ngayon? Ilang taon na tayo? Below 40s? Hindi, kayo lang yon. Below 40s? Above 50, kami na yon. Sa tingin nyo kaya ay darating ang Panginoong Yesus sa buhay natin? Doon sa panahon natin? Well, sana. We hope so, but if not, who cares? I will keep on believing. Kaya ito yung tanong. Now, do you commit to keep on believing? Kaya mo ba na magpatuloy sa pananampalataya? Kasi ito ngayon, if you believe that in this life there's no eternal rewards, what price for faith are you expecting? Ano ba yung nanampalataya ka, naglingkod ka, so ano naman balang araw ang hinihintay mong gantimpala ng lahat, ng paggising mo ng maaga, yung pagpipray, kasama ka, minsan ikaw naglilid ng prayer. What price for faith?
Ano ba yung gantimpala ng pananampalataya na sa isip mo? Think about this. To be with the Lord is the best. Kasama mo ang Panginoong Yesus, literally, and even now, spiritually, ay wala nang katumbas. Kasi nga, everything will dwarf. Every precious thing will dwarf comparing to the presence of the Lord. Kaya, nagpapatuloy ka ba? Do you live with what? Number one, keep on believing. Nagpapatuloy ka ba sa iyong paglilingkod, sa iyong pananampalataya? Or do you commit to say, Lord, magpapatuloy ako from 2017 onwards, ako'y magpapatuloy, Panginoong Diyos, na maglilingkod sa iyo. Ang tanong do you give rules and regulation for yourself? Because our standards should be according to the principles of the Lord. Because His principles are simple. And our hopes are His promises. Mga pangako ng Panginoon ang ating mga inaasahan. And His promises are sure. It may not happen in our lifetime, but it will surely happen. Katulad din ng mga nauna, di ba? Ang sabi ng Panginoon, babalik ako. 1,000 mahigit na ang taon ng lumipas. Kaya tayo naman yung pamalit sa pwesto na tayo din yung maghihintay. But when Jesus promised He will, our hopes are His promises because His promises are sure. And our reward is His presence. Wala nang ibang hahangarin pa. You dream of many material things, dito lang yan. Think about something better than that. The presence of the Lord. The literal presence of the Lord. Because His presence satisfies everything. All our desires, all our dreams, kapag ka nakasama mo ng literally in Christ's presence, all your dreams will be fulfilled, all your desires will be met, and all your expectations will be replenished. Lahat ng mga nais mo matutupad. Lahat ng mga pangarap mo, lahat ng mga desires mo will come to an end if you stay with the Lord, come face to face. Now, 2017, matatapos din ang 2017, you know what? 359 days na lang. If you count down, 365, 359 na lang pala na araw, tapos na naman 2017. But we keep on believing. Because what? Because we know that one day, the Lord will take us with Him. Yan ang ating magpapatuloy. Kaya, this will be the last message. Babalikan natin yung mga ibang mga series natin noong nakaraan. What's that? The Abundant Life series. Now, the last message for Christmas and New Year, keep on believing. Magpatuloy ka sa iyong pananampalataya sapagkat nagpatuloy yung mga naunang mananampalataya kahit hindi nila nakita ang kaganapan ng lahat ng mga pangako. Even they did not see what will happen and what has happened, the fulfillment of the promises, they keep on believing. The question is, will you keep on believing? 2017, magpapatuloy ka ba hanggang sa kahit anong araw, kahit anong taon? Kahit hindi bumalik sa ating buhay ang Panginoon, magpapatuloy ka ba? Sabi mo, nakakasawa na. This is challenge sa ating lahat. Tayo natin tumayo. Let's pray. Panginoon, salamat po. Isang taon na naman ang lumipas. Kung bibilangin namin yung mga taon nung nagsimula kaming maglingkod sa iyo, marami-rami na rin. Sabalit alam namin, Panginoon, kung kukumpara yung buhay namin doon sa buhay na ginugol ng mga naunang mananampalataya sa iyo, ay hindi pa maihahambing, Panginoon Diyos, ang buhay namin sa kanila. Kung sila'y naghintay, Panginoon, kami maghihintay. Kung kami nanampalataya at umasa, Panginoon, kami ay aasa sa iyong mga pangako. Kung sila'y nagpatuloy na maniwala sa iyo, sa iyong salita, at sa aming pananampalataya, magpapatuloy din kami, Panginoon Diyos. Ano man ang mangyari na tulungan mo kami upang ang pagpapatuloy namin ay hindi nakabase sa tao, hindi nakabase sa sitwasyon, hindi nakabase sa ano paman, kundi nakabase sa iyo lamang, Panginoon Hesus, upang isang araw ay makasama ka namin ng harapan at makita namin ikaw na namatay dahil sa amin at nagbigay ng buhay na walang hanggan para sa amin lahat. Salamat po. Sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ngayon po tayo po.